Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa mga naging laro ni Wesley nitong nakaraang Title Tuesday. Again, i-analyze natin. Nakaharap niya uli si Super Grandmaster Maxim Chigayev ng Spain. Dating Russian po yan eh. Nitong nakaraan, King's Indian Battle ang naging laban nila. Magulo. Ngayon, nako, magulo na naman kasi si Chigayev, aggressive player eh. Ang ginawa ni Wesley, nag-D4, Knight F6 si Chigayev, King's Indian na naman. Knight GE2. Nitong nakaraan, Knight GE2 rin ang ginawa ni Wesley. Nag-H5 din si Chigayev. Inulit. Preparasyon yan na kung magda-Knight G3, mag-H4, papaalisin kagad ang Knight. F3, Castle, Bishop G5 this time si Wesley. Kasi nitong nakaraan, naka-Bishop E3 pattern lang si Wesley eh. Tapos nag-C6, ganun-ganun ang ginawa ni Chigayev. Ang gulo nun. Yung link nun, ilalagay ko sa end part ng video ha. Bishop G5 si Wesley, nag-A6, Queen D2, nag-B5. Eto na naman si Chigayev, mahilig sa mga ganyang sacrifice. Novelty yan dahil sa huling naitalang record, ang tinira dito ay Knight H7. Yan po ang naganap na. Pero, etong B5 bago, sacrifice na naman. Capture, Knight takes, C6, Knight BC3, Knight BD7, nag-Rook D1 para concentrate lang si Wesley sa gagawin ng black sa sentro. Queen A5 at nag-Knight C1. Ayun. Kasi kung magna-Knight C1 dito, maiipit nga naman ang Torre doon. Kaya nilagay niya muna sa sentro bago mag-Knight C1. E5. Ayan na, simula na ng panggugulo. Knight B3, atake sa Queen, nag-Queen B4, capture, at nag-Bishop E2 para makapag-castle na, nag-C5. Dahil magulong player talaga itong si Chigayev, gusto niya ng maligalig na C4 na paparating para i-pressure ang Knight. Pero bad move. Dapat daw Rook E8 kung accuracy ang pag-uusapan. Pero, balik tayo sa C5, Castle, C4, Knight C1, Rook B8, dinoble ang atake sa B2, nag-B3. Persadong isalba ang pawn eh. Bishop A6, kinapture, takes, at nag-Knight B3. Ayan. 1 pawn down pa rin dito si Chigayev. Mayroon bang mga gulugulong kapalit ang 1 pawn down na yan? Wala akong nakikita mga kamatyas. Malinis. Knight B6, Rook C1. Ayan. Pressure sa Queen. Umiwas at nag-Rook FD1. Okay? Well, develop na ang mga pyesa dito ni Wesley. Nag-Knight H7, paalis sa Bishop, at nag-Bishop H4 lang. Talagang maintain ni Wesley na huwag makapag-Rook FD8 na mga nakakailang na paparating kaya ang Bishop dyan ay nananatili. Nag-Knight C4, atake sa Queen, mukhang malakas ang dating pero bad move ang binigay dyan ng computer engine. Dapat daw ay Rook F C8. Okay, para ma-develop na ang Torre. Pero, Knight C4, Queen E2, Knight B6, bumalik ulit. Bakit po? Kasi ito na yung paparating. Magna-Knight D5 na, atakihin ng Queen, mabibitin ang Knight sa C4. Kaya, napuwersa siyang umiwas at para makover na rin ang D5 square, nag-Bishop F2. Ayan, para malakas. May threatening mga capture mamaya, pero timing lang. Nag-Rook FCA, threat sa Knight, at nag-Knight D5. Ayun, na bad move din naman si Wesley. Dapat daw, Knight B5. Diyan pala ang punta. Ang idea, magna-Knight D6, mga ganon. Okay? Pero, Knight D5, Knight takes D5, Rook takes muna, and E takes D5. Yun nga lang, strong pass po ng paparating. Knight F6, Queen takes E5. Ayun. Walang takot si Wesley na capturein ang pawn. Kasi ang tanong dito, saan dadalhin ang Knight para magkaroon talaga ng effective attack na malakas sa Reyna. Nag-Rook C2. Ayan, threatening. Rook takes Bishop. Capture. Knight G4. Nako, mabigat ang paparating. Queen E1. Depensa na. Queen to Queen pa. Kinapture. At nag-Rook takes A2. Lamang pa rin ang isang pawn. Knight C5, Rook C2, Bishop F2, ayun, dapat daw Knight E4. Okay, kaya bumaba evaluation bar eh. Bishop F2, Knight E8, yun lang ang saklapacious na tira dito ni Chigayev. Dapat daw po, ay oo nga no, na-miss niya yung Knight takes D5. Capture na pala yan. Tapos mag-G3 lang ang puti kasi hindi pwedeng
Capturein din yan kasi may rook C1. Bishop E1, pwersado, capture, king F2, then rook E5. Ayun. Equalize. Equalize. O pero, nag-knight E8. Time control. Naku, wala na rin palang oras dito si Chigayev eh. Knight E4, F5. Ayan, dito mga kamatsas. After F5, bad move. Pinakawalan ni Wesley ang excellent move. Ano kaya yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. D6, excellent move. Kasi wala, magdi-D7 na yan. Magre-rain at magre-rain na yan. Kaya napaiwas dito si Chigayev. Capture, capture, D7, persadong takpan at dito. Napakaganda ng pinitawan. H4. Napaka-accurate niyan. King F7 at nag-Bishop E3. Yan po ang purpose ng H4. Lagyan ng control sa G5 para maka-Bishop G5. Eh kung makapture man ang pawn, wala eh. Magku-queen na eh. Babagsak ang bishop. One piece up lalabas ang puti. Kaya yan ang napakalakas sa paparating. Nag-rook. C4 na lang, Bishop G5. Nag-Bishop B6 check. At dito po, nag-King H1. Malinis. Wala nang pangsalba pa. O pangpigil pa sa paparating na D8 Queen. Panalo si Wesley. Grabe ang laban nila mga kamatyas. Lagi pong napakagulo. Yung huling in-upload ko na laban nila, mas magulo yun kumpara dito. Kasi medyo parang, ano dito, medyo mabait pa si Chigayev. Doon sa unang laban nila, talagang magulo talaga mga kamatyas. So, yan po ang laban na na-analyze natin at mag-a-analyze pa tayo ng iba pang mga games na kapupulutan natin ng improvement sa ating paglalaro. At dahil mabilis pong natapos ang ating analysis, mayroon po kayong mapapanood na aking simpleng bullet game pagkatapos nito. At i-enjoy nyo lang, sana makapulutan nyo rin ng improvement sa inyong paglalaro. Panoorin nyo ito. Okay, tinirahan tayo ng B3 ni IM. Malupites tong si IM ah. Malupites oh. Uy! Tama ba? Parang ginagamitan tayo ng mahikan nito ah. Parang ang hiwaga nito ah. Malupit ang kanyang mga mahika. Parang excellent move lagi ah. Develop. Malulupit ang mahika niya oh. Bishop F5. Matindi talaga. Rook C8. Anong gagawin niya? Queen takes. Rook takes. Takes. Uy. Pero medyo parang di na ako naniniwala dito. Di na ako gaano naniniwala dito. Sige. Payag na ako dyan. Sige. Umayaw siya. Oh. Check yan. Check. Okay. Umabot, Matyas.